Ayan, good day mga ka-Microtech. So, ngayon, i-installan natin ng Microtech yung computer ko dito sa bahay. So, hindi ko kasi siya nagagamit, saka kailangan ko ng malakas-lakas na PPOE server. Dumadami na kasi yung clients natin. Isa pang kagandahan doon sa PC base na Microtech, kaya niyang talunin yung mga nabibili na mga Microtech na CSR. Kasi yung mga yun, mababa lang yung specs ng mga yun compare sa computer. Sa pangkagandahan dito, kaya niya kahit 10 gigabit pa yan yung ISP mo. So, simulan na natin. Unang gagawin nyo lang is punta kayo dito sa page ni PC Master. Ito. Search nyo lang to sa Facebook, lalabas na yan. So, lalagay ko na lang din yung link sa description pagka hindi nyo makita. And then, scroll down lang hanggang sa makita nyo tong Microtech License Legit Check. Punta lang kayo sa comment. Saka nga ito pala, mga Microtech, binibenta nyo to tong SSD na to. So, pagka ito yung ginamit ko, yung SSD nya, plug and play na lang sa computer nyo. Pero yung gagawin natin, since malayo kasi siya, so ang gagawin natin, tayo na lang yung mag-install. And then, punta lang sa comment. And then, scroll down sa comment. And then, may makikita kayong link dito na dalawa. Meron ditong Microtech link 7.17 saka version 6.49. So, ang gagamitin natin itong 6.49 kasi mas comfortable akong gamitin siya, saka ayaw ko kasi yung latest. Pwede kasi may mga issue pa yan, so ito yung gagamitin natin, version 6. And then download lang. And then download anyway. So, pag kami lumabas na ganitong unverified download, pinutin nyo lang itong ito. And then, download unverified file. E, magda-download na yan. Pangalawang kailangan natin ng Opus. So, search nyo lang. Opus. Download. And then, may lalabas dyan na unang link, etong Opus. And then, click nyo lang yan. Ito yung gagamitin natin para ma-burn natin yung image ng Microtech sa USB. Saan nga pala, kailangan natin ng USB dito. Yung USB, mako-format yun. Dapat walang importanteng laman yung USB nyo. And then, scroll down. Scroll down lang hanggang makita nyo tong portable. Itong portable version. So, click nyo lang to. May ads. So, close natin. And then, download ang verified file. So, na-download na natin yung mga kailangan. Eto na, yung mga kailangan natin. Yung galing kay PC Master na image, saka yung Opus. Nakasasak na yung USB natin. So, open na natin yung Opus. And then, run. Kahit hindi nyo na i-update, i-on nyo na to. And then, select nyo lang yung USB natin. Ito yung USB natin, new volume. So, select lang yan. And then, dito sa disk or ISO image, isi-select natin tong na-download natin na 6.49. So, pinutin nyo lang tong select. Ito. So, ito na yung image natin, na-locate na natin. And then, click nyo lang tong open. So, okay na. Ito na yung USB natin. Meron ng image. Click start. Click okay nyo lang. And then, hintayin nyo lang matapos. Ayan, okay na. So, pwede natin hugutin yung USB. Hugutin natin yung USB.
So, ito na yung computer natin na i-installan natin ng Microtech. Nakasaksak na din yung USB natin na ini-format kanina. Yung nilagyan ng Microtech OS. So, una natin gagawin ay boot muna tayo sa BIOS. In my case, yung key papuntang BIOS ay delete. Pero sa iba, F2. So, hintayin lang natin. So, ayan, nandito na tayo sa BIOS. So, una natin gagawin, dapat yung sa configuration natin naka AHCI. Hindi kasi compatible sa ibang SATA configuration yung Microtech sa AHCI lang. So, dapat naka ACHIF. Another thing is itong store AC power loss. So, yung purpose nito, pagka nawalan ng kuryente, and then bumalik na yung kuryente, kusa nang magpa-power on yung computer natin since gagawin natin siyang Microtech. So, hindi na natin kailangan manually turn on yung computer natin pagka nawawalan ng kuryente. And then, dito na tayo sa boot. Yung USB natin, yung SanDisk, ipapriority natin yan. Dapat naka number 1. So, ayan, naka number 1 na yung USB natin. So, save na natin. And then, hintayin nyo lang, magbobot yan. So, dito, i-install na natin yung Microtech. Ayan, looking for hard drive na. Dito, pipiliin nyo lang dyan kung anong hard drive yung gagamitin nyo. Kung saan i-install yung Microtech. In my case, ang gagamitin ko ay itong 120 GB. So, pagka nakatapat na yung X doon, pinutin nyo lang yung enter. Ngayon, pagka lumabas to, pinutin nyo lang yung space saka letter A para ma-select lahat. Ayan, na-select all na. And then, next naman, pinutin yung letter I. Ayan, mag-i-install na yan. Hintayin nyo lang. So, ayan na. Nag-boot na. Ngayon, pag namatay yung computer, hugutin nyo na kaagad yung USB. Ayan, hinugot ko lang sa akin. Mag-boot na ngayon yan dun sa hard disk na pinag-installan natin ng Microtech. Saka dapat may nakasaksak na LAN dyan sa computer natin coming from ISP para ma-access natin yung Winbox niya. Pag lumabas yung Microtech login, okay na yan. So, andito na tayo sa isa nating device. So, i-access na natin yung Microtech. Pag i-installan kasi natin ng Microtech yung computer, Microtech niya naka-install doon. Wala na naka-install na Windows. So, tara na. Una niyong gagawin ay download ng Winbox para ma-access yung Microtech. So, punta lang kayo dito. Search lang. So, Winbox download. Pinatin itong unang link. Ngayon, pinutin nyo itong Winbox 3.41. So, magda-download na yan. So, since may Winbox na tayo, din natin i-download. Ito na tayo. So, ito yung ginawa natin na Microtech. Itong 0.0. So, pinutin nyo lang itong connect. Ngayon, lalabas yan. Router has no software key. Kasi yung Microtech, yung mga license yan. So, pinutin ko lang itong okay. So, you may be asking, paano tayo makakuha ng license?
gagawin lang natin, chat lang natin si PC Master. Ito. Si PC Master. Una nyo gagawin, punta muna kay terminal. No terminal. So, lalabas dyan, do you want to see the software license? Wag na. Pinutin nyo na yung N. Ayan. And then, i-copy nyo to. Itong software ID. Important tong software ID na to. So, enter lang natin. Ang sabi dyan, change your password. So, maglalagay lang tayo ng admin. Admin. Ayan, okay na. So, chat na nga. Chinat ko si PC Master. Tinanong ko, good day sir, how much kung may OTEC license? Tinanong niya kung SSD ba or license lang. Kung SSD daw, 1.2. Ang kagandahan kasi dito, sa SSD version, plug and play na siya. Hindi mo na kailangan i-format. Isasaksak mo na lang sa computer. Okay na. Since kulang yung budget natin, tinanong ko kung magkano yung license lang. So sabi niya yung license lang ay 1K. Ida-download daw yung image dun sa may post niya. So yun yung ginawa natin kanina. Ini-flash natin siya sa USB. Ngayon, pinapaset. Tapos pagka na-install na natin, i-set nyo sa kanya yung software ID. Yung software ID natin ay eto. Yung QURC. So sinend ko sa kanya, eto. Then ngayon, pinasend nyo na yung payment. So, via bank transfer siya. Bali, lahat ng binayaran ko ay 1,015. Kasi may 15 na charge sa GCash. And then, pagkatapos ko masend yung payment, sinend na niya yung license. Ito yung license. Ang gagawin nyo, ikakopy nyo lang yan. Copy. And then, paste nyo sa notepad. Ito yung notepad natin. Paste nyo lang dyan. And then, i-copy nyo ulit. Bakit kailangan i-copy muna sa notepad? Pag galing kasing Facebook, may font yan. Saka, may background. Kaya kailangan natin i-paste muna sa notepad. So, pagka-paste sa notepad, copy nyo ulit. And then, punta na ulit tayo sa Winbox. So, sa Winbox, pindutin nyo lang yung Control B. Ayaw. Nag-save mode siya. New terminal ulit tayo. Min. Ganda nga tayo sa, Word. Dito na rin i-paste yung license. Di ko pala nakapin lahat. So, copy natin. Dito sa Word. Dito sa may Word, mayroon ditong clear. Ito. Yung A na may pambara. Pinutin nyo lang yan. Kung mapapansin nyo kasi kung galing kasi sa Facebook, meron siyang background. Ito. Na kulay gray. Kailangan natin alisin yan. Clear natin itong background. Ayan. Copy na natin. Paste na natin sa notepad. Ito na. Ito na yung license natin. Enter nyo lang yan. Enter ulit. And then, pag lumabas yung reboot, pinutin nyo lang itong Y. Enter. So, pag-disconnect yung Winbox natin, hintayin nyo lang. Nag-reboot kasi yung microtech natin. So, kung manananda nyo, pinalit natin yung password. So, lagyan na natin dito sa password.
refresh lang natin hanggang sa lumabas. Ito na yung microtech natin. Click connect. And then, okay na. May license na. So, punta lang kayo dito sa system. And then, license. Ayan, kung mapapansin nyo, level 6 na. Kanina, level 0 yan. So, set lang natin doon kay ano. Level 6 na yung microtech natin. Meron na tayong PC version na microtech. So, kung mananandaan nyo, yung computer, diba, iisa lang yung saksakan nyo ng LAN. Yun yung kailangan yung bilhin ngayon. Itong, PCIe LAN card. Kailangan nyo lang bumili ng ganito. Ito yung isasasak nyo dun sa computer para maragdagan yung LAN port nya. Bawa ito. Bali yung price nya ay 177. Ito, isasaksak nyo lang to sa computer. Maragdagan na yung LAN port nyo. So, kung mapapansin nyo, dalawa yung LAN card natin. And then, dito nakasaksak yung natin, ISP. Try na rin mag-ping. Una, gawa muna tayong DHCP client. Since yung Ether 2, doon nakasaksak yung ISP natin. Tingnan lang yan. Ayan, bawag na. Palitan lang natin ang pangalan to. Lagyan na natin ng ISP. Line. Okay. And then, gawa tayo ng NAT. Ayun. NAT. Para magkaroon ng internet. Source NAT, yung out interface natin, yung ISP. Action, masquerade. Apply. Okay na. May internet na yung PC version natin. So, that's all for today's video. Thank you for watching.